ako'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat niya'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't nagiging ibayos ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ipinumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ng kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, dapat ipanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y ipinamalas sa atin ni Jesus Nazareno ng isang hindi katanggap-tanggap na pag-uugali
sa isang tao ay ang pagpapaimbabaw. Makailang ulit niyang sinabi ng kanyang pinatutungkulan ng mga eskriba at mga pariseyo ang pagiging mapag-imbabaw. Opo, alam natin, lubhang maawain, lubhang mabuti, lubhang mapagpasensya si Jesus Nazareno. Pero kung meron mang isang katangian na mismong siya mismo, pinapakita niyang mahirap na makasunod sa Kanya, ito raw po ay ang isang taong mapag-imbabaw. Ano ba ang isang taong mapag-imbabaw? Iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya. Kaya nga't ginamit niyang halimbawa ang mga pariseyo na mapagmalinis, mapagtuos. Maraming pinapagawa sa mga tao, pero sila mismo hindi ginagawa. Maraming ipinapangaral, pero sila mismo hindi ginagawa. Ngunit, ano nga ba ang pagkakaiba ng isang mapag-imbabaw na tao sa isang makasalanan? Sapagkat aminin natin, lahat naman po tayo dito, kasama kaming mga pari, dumarating ang punto, iba ang sinasabi natin sa ginagawa natin. Di po ba? Wala naman sa atin dito na buong-buo na lahat ng sinasabi mo, yun din ang ginagawa mo. Aminin po natin. Sa harap ng Pong Jesus Nazareno, aaminin ko po sa inyo na hindi lahat ng sinasabi ko, nagagawa ko. Sinungaling po ako kung sasabihin ko sa inyong buong-buo ang buhay ko na hindi ako nagkasala. Na ang buong buhay ko hindi malalayo sa lahat ng sinasabi ko. Minsan sinasabi ko po sa inyo, maging mapagpasensya. Inaamin ko po sa inyo, minsan umiinit din ang ulo ko. Sinasabi ko sa inyo, nangangaral ako dito, na lahat tayo dapat maging mapagpatawad, makipagbati, makipagkasundo. Aminin ko po sa inyo, hindi ko agad-agad kayang makipagkasundo kahit pari po ako. Siguro aabutin muna ng ilang panahon. Pero hindi ko agad-agad nagagawa yun. Aminin po natin, lahat tayo rito makasalanan. Kaya nga, lalo nito sa ating sa Quiapo, araw-araw may kumpisalan. Ito ang takbuhan natin. Dahil inaamin natin, hindi lahat ng pinaniniwalaan natin, yun ang nagagawa natin. Ngunit balik ako sa tanong, kung gayon, ano ang pinagkaiba ng mapag-imbabaw sa isang makasalanang nagpupunta sa kumpisalan at isang makasalanan na katulad ko, na umaamin? Yun daw ang pagkakaiba. Ang mapag-imbabaw, kailanman hindi niya inaamin na may diferensya siya. Ang isang tunay na mananampalataya, bagamat sinisikap niyang maging katulad ni Jesus Nazareno, ngunit napagtanto niya na kulang siya, inaamin niya ang kanyang pagkukulang. Inaamin niya na taliwas minsan ang kanyang buhay sa kanyang paniniwala. Yun po ang nakita natin, ang problema sa mga eskriba at mga pariseyo. Ni minsan hindi nila inamin na meron silang pagkakamali. Ni minsan hindi nila matanggap na iba yung kanilang isinasabuhay sa kanilang ipinangangaral. Kaya nga't mahirap pasukin ng biyaya ng Diyos ang isang mapag-imbabaw, mapagmalinis,
sapagkat matigas ang kanilang puso. Ang kabaliktaran daw ng mapag-imbabaw, mapagkumbaba. Sapagkat ang isang taong mapagkumbaba, inaamin niya, hindi siya perpekto, hindi siya kumpleto. Kailangan niya ang awa ng Diyos. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Agustin, isang pantas sa simbahan. At sa panimula ng kanyang buhay, nakita natin siya isang makasalanan. Sabi nga ng ilang manunulat, lahat ng pwedeng gawing kasalanan nung buhay niya, nung panahon niya, ginawa niya. Kung meron ng shabu nung panahon na yon, nagshabu na yan si San Agustin. Lahat ng pwedeng kasalanan, ginawa na niya sapagkat siya isang palalo. Kaya nga kahapon, pinagdiwang yung kapistahan ni Santa Monica, yung nanay niya, na talagang araw-araw umiiyak sa simbahan, pinagdarasal ang kanyang anak dahil palalo, pasaway ang kanyang anak. At pinakita ni San Agustin ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya, Doctor of Grace. Sapagkat ang turo niya ay ang biyaya ng Diyos. Na sa ganang atin, wala tayong lakas. Hindi natin kakayaning maging tumpak katulad ni Jesus Nazareno. Sa ganang atin, babagsak at babagsak tayo. Alam niya yon kasi ilang beses na siya nagsumikap, bumangon, pero dumadapa pa rin siya. Kaya anong sabi ni San Agustin? Ang kailangan natin, biyaya ng Diyos. At paano raw matatanggap ang biyaya ng Diyos? Para kay San Agustin, ang pinakamahalagang birtud, pagpapakumbaba, humility. Sabi ni San Agustin, kung gusto mong pumunta sa langit, kailangan mo pagpapakumbaba. Kung gusto mo magpakabait, ang kailangan mo magpakumbaba. Kung gusto mo matulad kay Jesus, ang kailangan mo pagpapakumbaba. Wala kang ibang magagawang kabutihan kung hindi mo to sisimulan sa pagpapakumbaba. Kaya nga, para kay Jesus Nazareno, ang kabaligtaran, ang ahadlang sa atin sa kanyang kaharian, pagpapaimbabaw, pagmamalinis, pagmamatigas ng puso. Alam ni San Agustin, papaano makipagbuno sa kasalanan. Kaya nga't hanggang sa huli, bagamat siya ang pinakamatalino, bagamat siya'y napakabanal, hindi nawala sa kanya ang pagpapakumbaba. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal natin ng bawat isa. Gaya ng sabi ko, lahat naman po tayo dito nadadapa. Lahat tayo dito may dungis sa buhay. Lahat tayo rito may kahinaan. Wala tayong mapagmamalaki, lalo na sa harap ni Jesus Nazareno. Kung meron man tayong ipagmalaki, ang ipagmalaki natin ay ang awa niya. Kaya lakas loob tayong pumupunta rito at humaharap sa Kanya. Buong kapakumbabaan, dumudulog sa Kanya, sapagkat nasa Kanya ang biyaya at awa.